Tahimik ang bahay. Hindi yung normal na tahimik, kundi yung katahimikang may nakikinig. 12:00 na ng hating gabi nang mapansin mo ang tunog. Klang. Parang yabag. Mabagal. Mula sa ikalawang palapag, mag-isa ka lang. Sigurado ka. Ikaw ang huling nakatira sa bahay na to simula nang mamatay ang lola mo. Muli mong narinig ang yabag. Isa, dalawa, tatlo. Papunta sa hagdan. Pinatay mo ang ilaw ng sala, hindi para magtago, kundi para makinig. Klang, may bumaba sa unang baitang ng hagdan. Napahigpit ang hawak mo sa cellphone. Wala kang tinatawagan. Ayaw mong gumawa ng ingay. Klang, pangalawang baitang. Dito mo naalala ang bilin ng lola mo bago siya mamatay. Kapag may narinig kang bumababa ng hagdan sa hating gabi, huwag kang lilingon. Dahil kapag nakita ka niya, susunduin ka na rin niya. Klang, pangatlo. Gusto mong tumakbo, pero hindi gumagalaw ang mga paa mo. Parang may humahawak sa mga bukong-bukong mo. Pero pagtingin mo, wala. Klang, huling baitang. Biglang tumigil ang tunog. Walang galaw, walang hinga. Tapos, may bumulong sa likod ng tenga mo. Mahina, pero malinaw. Bakit ka lumingon? At doon mo lang napansin, nakaharap ka na pala sa salamin. At sa refleksyon, hindi ikaw ang nakangiti.